What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Atty. Trixie Angeles. Binuljakan ni Atty. Trixie Angeles itong si FL Liza at Marcos Jr. na puro na lang party at gurguran ang nangyayari sa administrasyong Marcos. Natakot di umano ang mga ito na masapawan dito kay Vice President Sara kung ano-ano di umanong fake news ang ginagawa nila dito sa mga Duterte. Grabe naman yan. At pati nga ang lugar na kung saan namamahala ang mga Duterte na sa parting Davao, tila'y pinupolitika ang lugar nila ngayon. At dinudumihan ng bayarang media di umano na maraming nangyayaring krimen sa tahimik na lugar ng Davao. Naku naman po, buti na lamang may social media mga kababayan na ang mga taga-Davaoenyo ang nagsasabi na maayos ang pamamahala ng mga Duterte doon. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, dagdag pong sinabi ni Atty. Trixie na never maghahari ang mga fake news o kasinungalingan na balita tungkol sa mga Duterte. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Ingat kayo, baka kayo naman gagawa ng storya. Kayang-kaya nilang gumawa ng paninira. Yes. Sabi ni Elsie Xiao, familiar ang style reminiscent of the Vic Rodriguez Pastrana insinuations cooked up with the Mel Robles TV think tank. True. True yan, true. Sabi ni Hazel Tatak Jr., no wonder laging pinapagalitan ng tatay noon, puro concert ang anak. Yung isa, puro concert. Yung isa, puro gurgur. O, diba? Ranas ko ang hirap ng Marcos Jr. dahil kay Inday. Actually, dahil nga, na-clean up yung image nila at saka pangalan nila. Sabi ni Xavier, hindi na mapakalisit ang Baloslos at si Lisa Tanas, pati dismissed police officer na wala kahit nakatiting na kredibilidad, binuhay pa para lang makaskor sa mga Duterte. Ay po, way I see it says, imbis na achievement, binibida ni PBBM sa campaign niya, hanggang sa latest zona niya, wala dahil nakafocus sila sa pagsira sa mga Duterte. Pagyayabang sa WPS plus, concerts plus operations, gurgur sa maisog. Oo nga. Sisiraan nila ng sisiraan para nang sa gayon, humihina o kumukonti ang mga tagapagsalita para madepensahan ng mga Duterte. Lalo na si Inday. All of it, are we done? Okay. All of it goes back to Inday. Sa totoo lang, all roads lead to Inday. Bakit ko sinasabi yan? Because yan po ang kinatatakutan niya. It's really Inday. Alam nilang malakas si Inday because of her father and because there are people who will defend them. So, sisiraan ng mga kapatid. Excuse me. Thank you. Thank you, ma'am. So, sisiraan nila ng sisiraan, not just Inday, but the people around her. Ayan po, wala. Sorry, kasi naglalakad ako dito sa airport. So, ayun. It all goes back to Inday. Whether it is Attorney Harry or her brothers or Maisug or later on myself, noon SMNI and so on, it all goes back to VP Inday. So, what can we do with this information? It is their fear that drives them to do this. VP Inday is formidable. Kaya nila ginagawa ito. Hindi po sila gagawa ng kahit anong hakbang against her if she was weak. Hindi po sila gagawa ng mga hakbang against us if we are weak. Tayong mga Halata naman yun, Atty. Trixie, na talagang mainit ang mata nitong Marcos administration dito sa mga Duterte dahil gusto nila na sila ang maghari sa Malacanang. Tayo, all of us who are
who help protect them. Okay? So, also, now that you're also aware, yung mga ano, yung mga trolls nila will repeat several things. Number one, tinaguri ang abogado, and so on, should be ignored completely. Bakit? They don't say anything, they have no argument. Sa totoo lang, hindi nila kayang tapatan yung argumento ni Attorney Harry na abogado siya ng Whirlwind, hindi siya abogado ng Pogo. Kaya, Mm, utang na loob. Parang ang ginagawa nila is, ginagawa nila tayong tanga. They think that logical yung kanilang mga argumento. Ignore the trolls when they argue about things like, ba't hindi kayo tumatahimik, ba't di kayo napapagod sa kakapanira ng gobyerno, and so on. Those things mean nothing, sa totoo lang. The national conversation really is, who is the best leader for this country? And sa totoo lang, nag-fail na yung presidente dito. The best leader, of course, is Inday Sara. correct. Because not only does she have the trust and confidence of the people, she is being victimized and oppressed. And sino ang pinakamagaling na pwedeng magtanggol sa atin kung sakasakali? Are those people who understand what it's like to be oppressed, who understand what it's like to be poor, who understand what it is like to nawalang kakambi. So sige, turuan nila si Inday. Nang sa gayon, she can very well identify with us. Sabi ni Rodolfo, dapat po buligligin natin ang COMELEC dun sa issue ng 18 billion na offshore accounts para sa Miro system ayon sa source ni Kong Marcoleta. Well, titignan natin kasi sumasagot na nga po si Chairman George Garcia at sinasabi invento lang daw ito, pwede daw siyang imbestigahan. This is a classic Mm, delaying tactic. Sabihin niya, sige, imbestigahan niyo ako, tignan ninyo kung mayroon akong mga accounts and so on. O edi sige, titignan natin. And let's see, merong mga ibang tao na naghahamon ng ganon, pero mahina talaga pag lumalabas na ang pruweba. Last two, kasi papasok muna ako dun sa pre-departure. Sabi ni, hindi pa ba? Sabi ni Xavier, si Honti, madaming kasalanan sa bayan yan. Balang araw, pagbabayaran niya ang pag-power tripping niya tulad ng ni Tambi. Sabi ni Orange, ililista ko nga lahat ng mga kalokohan at skandal ng Marcos Jr. admin para di ko makalimutan ng mga sumusunod at sumakabilang bakot. Ay, naku, totoo yan. Naku, dito pa lang, pagkain, tubig, kuryente, internet, transportation hanggang ngayon, medyo maano pa rin sila. And, syempre, wag po natin kakalimutan yung kanyang health issues. Diba? Ang tanong, ang presidente po ba ito is still capable of leading us? Tignan niyo yung mga nangyayari, tignan niyo yung gulo. Itong mga trolls na lakas ng loob sabihin ng gugulo tayo sa bayan, sila kaya ang mm, magulo. Grabe, ang presidente, hindi niya kayang disiplinahin ng mga tao. Walang takot ang mga tao. Tumataas ang crime rate, pero tumataas din ang pagkain, tubig, presyo ng pagkain, tubig, kuryente. And all of the basics that we need to survive. Ay, nako. More on this later. Parang mainit pa rin ang ulo ko. So magbabalik ako, we'll just have to go through security. Yan, tama si Ma'am Christine, sabi niya, BBM, are you still of sound mind? Tama yan. So first, let's support Attorney Harry at deadmahin natin yung mga sinasabi nitong si Narisa Ontiveros. Excuse me, there's no such thing as guilt by association. Sabi ni KGBP, pag spontaneous ang live ni Attorney, hindi nakakapaghanda ang mga trolls. Yun na nga eh. So, and by the way ito yung dapat gawin natin. If ever things change, pag nagbago ang liderato nitong bansa through elections pahanap natin yung mga trolls at tignan natin kung malakas pa rin ang loob nilang harap-harapan na sabihin nila sa atin yung mga sinasabi nila, yung binabayaran sila para sabihin sa atin. mm, Hindi dapat natin pinapabayaan yung mga ganyan. Palibhasa nga, itong ibang mga tao sa Senado ay hindi mga abogado and they do not see the danger that they're putting ordinary citizens into. Kung ikaw, ordinaryong mamamayan, wala kang lakas, wala kang kaalaman sa batas, hindi ka naman gaanong kahirap or hindi ka naman gaanong kayaman, yung ordinaryo mm, lang talaga. Kapag ikaw ay unjustly accused, kailangan magkaroon ka ng abogado, tulungan ka para depensahan ang sarili mo. Pero paano mangyayari yon kung ang sinasabi nila ay ang abogado
ay just as guilty as the client simply because they 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 defend people. No, regardless of whether your client is guilty or innocent, hindi dapat nababahiran ng abogado noon because yun na nga, without representation, kawawa talaga kahit ang pinaka-inosente. Correct. Ay, kay Dean Lonim. Sabi ni Flora, baka ikaw naman po next. Hindi po ako magugulat kung ako yung susunod. O kailanganin na nila maghanap or mag-invento or like what they're doing with Attorney Harry, they will misinterpret or reinterpret certain facts para magmukha kang masama. Tama. Orange Miming says, mga walang kwenta nga mga pinagagawa nila sa resources ng Estado like that 10 million bounty kay Pastol Quiboloy. Samantalang ubos na ang funds ng PCSO at DSWD para sa mga medical funds for the indigents. O tama, issue nga po yan. Halimbawa, they in-announce na may 10 million bounty dito kay Pastor Quiboloy who is still questioning the finding of probable cause, di ba? Hindi pa sure kung tutuloy sa hearing o sa paglilitis ang kaso niya. Pero nagpabuya na nga ng 10 million. Ang tinatanong ng ibang tao, saan po nakuha? Saan galing yung photo ng reward na yan? Ayon daw kay Secretary Benhar Abalos, ito po ay donation. Kino-quote ko lang po siya, donation daw from a private person. Sumagot naman si Attorney Israelito Torion at sinasabing bawal po yan sa Code of Ethics of Public Officials. So that's how things stand. Tingnan natin po at ihaharap ito sa hukuman itong issue na ito.